Mabuhay po. Magandang hapon sa ating lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Ang araw po na ito ay tunay na kaarawan ng ating God Andres Bonifacio. Kaya po sineselebrate natin ang Boni Day. Ngunit ito po ay na-move noong 27. Actually, 160 years na po nating sineselebrate ang karawan ng ating dakilang bayani. Okay? November 30, 1863 siya ipinanganak. At kung alalahanin natin, 160 years na po si Cab Boni. Okay. Maraming salamat po muli at kumusta kayo dyan? Maganda po ang ating araw, magandang sikat ng araw at sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ang importante po ay naaalala natin yung kadakilaan at kadalisayan ng isang Andres Bonifacio na nagtaya ng buhay alang sa bayan. Sacrificial po ang pagiging bayani. At although sinasabi natin hindi lahat ng bayani ay namamatay, pero the importante po doon yung word na nagsasakripisyo para sa bayan. At bago tayo magpatuloy, gusto ko lang pong batiin ang mga miyembro po ng at opisyal ng Kabayanihan Foundation sa pangunguna po ni Chairman Robert So at of course si Attorney Alex Lacson at Attorney Siegfried okay, Mison. And we'll have also yung mga kaibigan natin at binabati ko po ang mga nagpaalala kasi the same day today na inilaunch po yung Kabayanihan Foundation wherein guest po doon si Pinoy. Yan, napaalala po sa atin ni Kabayani. Okay, Jay. At syempre po, binabati ko rin ang ating mga kasamahan. Sana buhay si Kuya Romel Isler na nasa Isabela. Of course, ang ating konsihala Chris Bacani. Ayan, pinicture ko po yung kanyang post kasama yung batang may sombrero with the KKK. And of course, mamaya po, mayroon tayong mga pagbati sa mga merong kaarawan. Now, of course, ang ating pagkakalipat po ng Bonifacio Day sa Lunes, November 27, actually, ano yun kaarawan ni Ninoy. But then, meron ho tayong tinatawag na Proclamation number 19 na nagsasaad na all holidays na within the week na malapit sa Monday ay iminumove natin ng Monday just to have our holiday economics. Okay, ayan. This 2023, ito po ay ginawang Monday. Just makompleto yung long weekend natin. That's Saturday, Friday, and Monday. So, hindi po holiday today. So, clarification lang po. Ang holiday po ay noong araw ng Lunes. That is November 27. So, yan po ay base sa proklamasyon number 90 sa ilalim ng pamamahala ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. So, malinaw po sa atin yon. Okay, but then, shout out po sa mga nakikinig at nag-share ng ating programa. Anyway, hindi naman po importante yung paglipat because mananatiling November 30 pa rin ang kaarawan ng ating pambansang bayani o sinatawag na Supremo ng Katipunan or KKK. Mamaya po meron tayong ipapalabas na video pero later pa po part yun. And then nakikita nyo naman po dito yung ito yan yung sa kartilya ng Katipunan dito po sa gilid bago mag City Hall. And then pinaganda po yan ng ating mga naging punong alkalde dahil alam nyo po ang ating
uh, dakilang bayani matapang ay Tubong Maynila, Tondo po, si Gat Andres Bonifacio. Kaya nga po, meron tayong eskwelahan na Gat Andres Bonifacio, no, sorry, hospital sa Tondo na ipinangalan sa kanyang memorya. At the same time, meron din po tayong mga shrine na pwede nating makita. Meron po sa monumento sa Caloocan. Sa circle po yun, rotonda ng malapit sa may MCU. Ayan po ang monumento ni Andres Bonifacio. And then, meron din po tayo dito sa Maynila. Okay, dyan sa Liwasang Bonifacio kung tawagin, harap ng yun pong nasunog na post office. Again, gusto ko lang pong ding batiin ang ating ka-pager, si Kuya Paul Gumaro. Okay, supposed to be guest siya ngayon. And then, meron tayong mga naimbitang SK officers but na-move po sa ibang araw just to give us preference po dito sa araw ng ating pambansang bayani, Andres Bonifacio. So, bakit ho natin kailangang alalahanin at balik-balikan ang kadakilaan ng isang Andres Bonifacio? Alam naman po natin na si Bonifacio ay isang pangkaraniwan, mahirap, nagtitinda lang ng mga abaniko at iba pang mga kalakal dito sa Tondo, maaring dyan sa Binondo or kung buhay pa na ang Divisoria noon. So, maabilidad ang tao na ito at likas sa kanya yung talagang pagsisikap. And then, nung dumating po yung tawag ng tungkulin para sa bayan, ay sumali po siya sa himagsikan at yun nga po, itinayo ang KKK, kagalang-galangang kartilya ng Katipunan. Ito po yung ating unang naging simbolo ng paglaban sa mga dayuhan Espanyol. Okay, na of course 300 years po tayo more than sinakop. Now, simula doon nag-evolve na yung mga flag, meron pang itim, tapos yung pula, and then yun nga po, itong kahawig ng aking polo, yun na po ang iwinagayway sa Kawit, Cavite. Okay. Now, sa ating mga kabataan, nililinang po natin ang patriotismo. Opo. Kaya po ang inyong kabayani Jerry Games, kahit maraming tumutuligsa dahil sinusuot daw ho natin yung watawat, paumanhin po naman kung tayo nag-iisip ng wasto, hindi po ito watawat, ito po ay polo, damit na inanyuan at kulay ng ating watawat. So, higit kailanman, importante po yung maipalaganap natin yung patriotismo. Kasi napakababaw po pag sinabi nating nasyonalismo. Patriotism meaning meron po tayong pagtataya, willing tayong magtaya sa bayan na kung dumating yung punto na tayo ay sasakupin, lahat po tayo ng mararangal at mabubuting Pilipino ay laan na tumaya para sa bayan. Yun po ang ibig sabihin ng patriotismo. At liban doon, sinasabi po natin na yung patriotism ay tunay na sakripisyo. Kaya po yung mga nagnanakaw sa bayan na ating mga leader ay hindi ho sila masasabing patriotic. Okay? So sila po ay salot sa ating lipunan. Opo, uulitin ko. Lahat ng mga nagnanakaw na leader ng bayan ay salot sa ating lipunan sapagkat patuloy na naghihirap ang bayan, mas marami ang mahihirap na patuloy na naghihirap samantalang sila po ay nakikinabang sa kaban ng bayan. Kung ikaw po ay leader, dapat ikaw ay nagsasakripisyo. Even yung pang sarili mong kapakanan ay binibigay natin sa bayan. Of course, nagtitira tayo ng para sa sarili, pero iba na ho ngayon. Naalala ko nga po doon sa aking isang
debate at pagpapaliwanag. Kasi ho, isang pagkakataon na kami ay nagkatipon sa isang bulwagan ng University of the Philippines at kasama ho namin ang mga pangkaraniwang mamamayan na nagmamalasakit sa bayan. At tinanong namin ano ang pangunahing problema ng bayan. Hindi ho kahirapan. Hindi ho kawalan ng pag-asa. Hindi ho kawalan ng trabaho. Alam niyo po kung ano? Kawalan ng tunay na pagmamahal ng kanyang mamamayan sa kanyang inambayan. Yun po yung kawalan ng patriotismo. Kaya nga po, ang karamihan sa mga leader natin nagiging selfish na. Okay? Ibig sabihin, kamukha ng nanay mo, anak mo, mahal mo, hindi mo nanakawan. In fact, kung may sasaling sa kanila, itataya natin ang ating buhay just ipagtanggol sila. Ngayon, balikan po natin yung iba nating mga leader, politician. Are they give sacrifice for our country? Mahal ba nila ang ating bansa? Bakit nananakawan ng ating bayan? So, ibinabalik ko lang po sa mamamayan na ang kapabayaan natin at pagpapahintulot sa ating mga leader na tuwirang lapastanganin ang yaman ng ating bayan o ang kaba ng ating bayan. Sana po magising na tayo sa mga susunod pong panahon para naman po masilayan ng ating mamamayan, ng ating future generation na may mga leader talaga tayong matapat sa tungkulin. At kaya nga po pinapanawagan natin mula sa mataas hanggang sa barangay level, SK pa man yan or SK Kagawad, iwasan po natin masangkot sa anomalya o katiwalian. Parang awa nyo na po sa ating inang bayan. Okay, so pagdagdag po na pagbati sa mga taga Pili, Pinamalayan, kasi kasama ko po si Kuya Daniel. Ayan, from Pili, Daniel Games. And then, si Kuya Benji Abad ay binabatid ko din po at ang I volunteer para sa pagla-launch uli ng araw ng volunteerismo para maka-join tayo sa mga favorite organization natin. So, kudos po sa I Volunteer Philippines. Okay, at ang karenderya ni Mang Urot na lagi hong nag-provide ng hapunan dyan sa mga homeless sa Liwasang Bonifacio at dito sa Calao at sa Mabini. Okay? Gusto ko rin pong i-advance greet ang aking mga kaibigan dati, si Nilo Celestes, kaarawan po ng December 3. At sa December 7 naman po si Judge Arben Balagot ng Kidapawan City. At alam niyo po, karamihan sa aking mga friend ay Sagittarian. It's either November or December. Kaya mabuhay po kayo. Mabuhay po kayo. Now, let's go back sa ating paksa. Okay. Alamin po natin na ang bayan ay naghahanap ng isang modelo na masasabi nating pwedeng tularan ng ating mga pangkaraniwang mamamayan o lahat ng Pilipino. Kasi sabi nga po sa ibang bayan na ang mga mamamayan niya ay malalim ang patriotismo. Sa kanilang pangarap ay isinasali nila ang bayan. Okay, hindi nila ikinahihiya ang bayan. So, tayo man din pong mga Pilipino, sumapit man tayo sa ibang lupain, ay wag na wag ho nating ikahihiya o itatakwil ang ating bayan, partikular ang ating lahing Pilipino, lahing Kayumangge. So naalala ko, naalala ko lang po nung nakaraang Miss Universe na napakaganda ng costume ng ating pambato, okay? Si Michelle Marquez D. Although umabot po siya sa top 10. And congratulations po, palakpakan natin dahil best costume po ang ating pambato. Huli nga lang yung pagkaka-award sa kanya, but
Actually, 3 po yung naging awards niya. Okay? And eventually po, sabi nga po ng marami, dapat siya ay napasama sa top 5 and hopefully top 3 because napakahusay ng performance. Alam niyo po, ang Pilipinas kapag sa ganyan timpalak, talaga hong namamayagpag dahil isa ho tayo sa top 3 na pinakamaraming nakoronahan. Okay? So, 4 na po yata. Okay. Now, ang ating lahi ay higit pa sa alinmang lahi. Kaya huwag ho nating ikahihiya. Sabi nga doon sa kanta ni Florante ba yan o Banyuhay ni Hebero, huwag kang mahihiya kung ang ilong mo ay pango. Okay? Now, wala naman po yun sa panlabas. Lagi ho natin tinitingnan yung pangloob na kaanyuan ng isang tao. And even sa mga beauty contest, halos lahat naman po ay mayayabong ang kanilang kagandahan. Pero kahit super ganda ka, kung ang kalooban mo naman ay hindi sapat at ang iyong karunungan ay hindi sapat, hindi rin po nabibigyan ng mataas na kumbaga puntos o pagkilala. Kaya nga po diyan tinitest ang mga yung mga competitors sa crown sa kanilang karunungan sa pamamagitan ng question and answer. Nga po pala, binabati natin, pinasasalamatan si Tita Mel Elizalde at siyempre po ang ating Kuya Chot Velasquez at si chairman po na nag-program po kanina. Alam niyo po, marami pa tayong dapat pag-usapan, in particular sa patriotismo, kasi ito po ay kinakalimutan na ng ating mga simbahan, ng ating mga paaralan. Mababaw na masyado yung pagtingin nila or pagtuturo. Pero dapat ho nating tatandaan na ang patriotismo ay dapat tinataglay po ng lahat ng Pilipino. Sa mura pa lamang na edad ng ating mga kabataan ay i-inculcate na po natin yung pagkamakabansa or pagkamakabayan. Sapagkat sabi nga po, kung hindi tayo ang magmamahal sa ating bayan, sino? Hindi ho ang mga Malaysian, hindi ho ang mga Taiwanese. Okay, anong gusto nyo ho? Yung China. So, no way. So, kailangan ho, i-assert natin yung ating right bilang isang independent na bansa. And then, ipakita naman natin na tayo ay kapita-pitagan sa ating bayan, sa ating inang bayan. Dahil alam niyo naman po na maraming mga naunang kababayan natin ang nagbuwis. Siyempre po, nandiyan si Jose Rizal, sina Andres Bonifacio, sina Apolinario Mabini. Sila ho yung mga dapat nating sina Del Pilar, Luna, dapat natin hong i-inculcate or tularan ang mga bayani ng ating bayan. Kasi kung tayo ho ay puro makasarili, wala hong patutunguhan ng ating bayan. Alam nyo po, sabi nga hindi pa ganoon ka edad yung ating bayan. Mura pa lang siya mula nung tayo ay lumaya sa 100 years ago sa kamay ng mga Kastila. Dumaan tayo sa kamay ng mga Amerikano, 4 na taon sa mga Hapones, and then ito, umali-aligid yung China. So, nababastos po tayo, yung ating mga fishermen, yung ating mga nagdadala ng mga ayuda para doon sa mga nagbabantay sa ating mga island, ay ini-spray nila or hinaharas. Okay, naalala ko yung isang linggo, yung isang fisher boat na may fisherman na talagang nakipag-patentero siya doon sa malaking barko ng China. So, doon po ipinapakita ng isang kagilagilalas na Pilipino, kahit ho tayo iisa, ay hindi ho tayo basta-basta magpapabuli. Okay? I-assert po natin na tayo ay may karapatan dyan.
So hindi ho dahil sa maliit tayong bansa o maliit ang ating populasyon compare sa China, kasi ho sila billion, tayo million. Sabi nga para tayong kumpulan ng langgam kapag tayo ay nilusob or sinako. Pero pinatunayan ho yan ng mga unang panahon, na kahit sa panahon ni Jesus Christ, yung mga pananakop ng mga malalaking bansa or tribo doon sa mga ibang tribo ay hindi ho lagi nakukuha sa dami, kundi sa husay, sa taktika. At dyan po natin susubukan ang galing at husay ng mga Pilipino. Sabi nga, kung doon sa ibang mga kalokohan angat ang Pilipino, ay bakit hindi naman ho sa kawastuan at doon sa mainam na makikinabang ang bayan? So higit po, hindi lang siguro nabibigyan ng pagkakataon or hindi pa dumarating yung pagkakataon, pero alamin po ninyo na napakaraming talento ang ating mga kababayan. Kaya saludo po tayo sa lahat ng Pilipino saan man sa mundo. Sabi nga po, we have Filipinos in other countries almost 130 or 150. At dun po ay nakikita natin na yung mga talento ng ating kababayan ay kagamit-gamit. Okay? So, tingnan po natin yung punto na sinasabi nga natin na yung mga OFW natin ay bayani din ng bayan. Totoo yun, hindi lang sa pera o sa dollar o sa ibang currency na dinadala nila sa bansa, tinutulong sa ating ekonomiya. Ngunit yung naiambag nila sa pag-unlad ng karunungan, kaalaman at iba pang mga dapat matutunan ng ibang nasyon, ibang lahi na galing sa talento ng Pilipino. Marami hong talented na Pilipino na nakilala sa larangan, kahit yung sinasabi nila sa Hollywood, yung iba-ibang mga production doon, mga likha, mga obra ay mga Pilipino. Now, bago ho natin malapit tayong matapos, gusto lang ho nating i-preview yung ating video na isinaysay ko po higil sa kadakilaan ng ating pambansang hero, Andres Bonifacio. Isa lang natin yung video. Isa sa hindi maiiwasang mga bangit kapag sinabi nating kadakilaan at kadilisayan ng pagmamahal sa bayan o ang pagpapakot ay ang katawan ni God Andres Bonifacio. Kilalang isang Manileño at Supremo na nagtaguyod ng KKK or kataas-asang kagalang-galangan na kapilya ng katipunan. At ito ang ipinamana niya sa atin. Okay, so balik po tayo. May isang awit tayong hinahangaan at ito ay makabagbag damdamin. Yung sinabi ng ating bayani na aling pag-ibig pa ang hihigit kaya. Actually, tula po niya ito na ginawang awit, no? Aling pag-ibig pa